Aries, welcome dito sa inyong reading for June 12 to 18. Chopwood, observer, all that glitters. Okay, so tingnan muna natin yung mga oracle cards mo. So, meron ka ditong Chopwood, observer, and all that glitters. Itong card na to, sinasabi sa iyo, Aries, na hindi lahat ng kumikinang ginto. No? Ito yung card na nagsasabi sa iyo na tignan mo yung mas malalim na aspeto pagdating dito sa bagay or situation. No? Maaari kasi yung nakikita mo sa outside, no, maaaring kumikinang, pero sa kailaliman or sa kaloob-looban ay hindi pala. No? At itong observer card mo, it's best na mag-step back ka muna, no? Atras ka, mag-observe ka. I-assess mo mabuti yung situation. So, mag-observe ka lang sa paligid mo kasi maaring during this time of observation, itong period mo ng observation, maaring merong mababagong pananaw sa'yo eh. No? So, parang ang sinasabi dito is you need to step back, observe, and go beyond the superficial. No? Chopwood is a reminder na hindi lang na alam mo yun, you should focus on the small things muna, not on the big, yung mga big things, no? So, ito yung mga pagtitake ng small steps, ayan, instead of yung mga big leaps. So, it's rather telling you na mag-focus ka doon sa mga small steps na kailangan mong gawin towards your goal. Nourishment, you are being asked to take time out for self-care. O, kailangan mo rin daw ng self-care during this period. At parang sinasabi ng bara mo na, maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Approval. Choose to approve of yourself and others will too. Hindi mo kailangan ng approval ng lahat ng tao, Aries, yun yung intindi ko rito. Hindi all the time kailangan mo yung validation ng iba. No? Kung meron mang ditong magbibigay ng approval, ayan, sabi dito, choose to approve of yourself. Ikaw, ang pinaka-importante naman yan yung approval mo sa sarili mo eh. Hindi naman palaging yung approval ng ibang tao. No? Inner child, you are currently healing old emotional wounds. So, iba sa inyo, baka nasa process kayo ng healing. At itong mga, you are healing from mga bagay na maaaring ang naging ugat pa nito eh, mula nung kabataan nyo pa. No? Baka naman yung iba sa inyo, naghihintay din kayo ng approval, literal. Baka ito ni approval na hinihintay nyo. Ano ba, approval ng sasakyan, approval ng whatever, loan, etc. Concern, no? Concern, usually, ito yung mga, importanteng matters na kailangan na bigyan mo ng priority. No? Pwedeng, minsan, problema to, Aries, no? Sasabihin natin, may mga matters of concern na maaaring
paglalaanan mo ng oras, attention mo. No? Kailangan mo unahin, i-prioritize. No? O, family room, ito yung pwedeng bonding time, pwedeng gathering, reunion, pwedeng mga bagay na gagawin mo together with family or relatives, pwedeng visitor, baka may mga tatanggapin ka, patutuluyin kang bisita or unexpected visitor. Ito yung mga bagay na parang kailangan ng privacy. No? Kumbaga sa mga close family circle, no? It could be a private room, no? Wherein pwede rin kasing may intimacy, may privacy. O, lovers, kasi iba sa inyo, kailangan nyo ng private time. Intimacy. Pagdating sa mga magjojowa, mag-asawa, baka may mga bagay na confidential, o pwedeng yun nga rin actually yung concern ninyo. Ito yung mga bagay na ginagawa behind closed doors, pinag-uusapan behind closed doors na kailangan ng privacy. House. Something talaga na related sa house. Ayan, meron ka living room, family room, bahay. Pwede ng iba ang concern niyo about a family member, pwedeng iba ang concern niyo naman yung relationship niyo, intimacy niyo or sex life niyo, mag-asawa, no? Basta meron ditong something very private na dapat kayo lang ang, alam mo yun, hindi lumalabas sa kwarto, hindi lumalabas sa bahay. House is about security, privacy, safety. Safety mo or safety ng pamilya mo, it could be yun yung concern or privacy ninyong magjowa, mag-asawa. Or maybe may mga matters dito na related like sa approval, ayan, approval ng loan sa bahay, mga rent, something na related sa bahay, family, mga private matters. Tingnan pa natin ano pa ibang paparating sa inyo. Patay ng round cards. May pagbagal dito, kung ano man yan, project, whatever ginagawa. Or pwedeng sabihin mo na pwedeng may delay kayo ma-encounter or may mga situations dito na hindi mo talaga pwedeng madaliin. Pero importante niyan, sinasabi naman dyan, may progress, may pag-usad, although mabagal. No? Kumbaga, yan yung mga bagay na hindi instant na pagyaman, instant na success, etc. Instant results, walang ganun. Possible na may ending, man itong mga magtatapos dito. Pwedeng may mga aalis sa buhay mo, may mga tatanggalin ka, meron kang mga bagay na mabibigyan ng closure, no? Tatapusin or i-close na, i-end na. Gavel, ito yung mga something na may kinalaman sa legal procedure or law. Kung meron mang mga ganyan, o baka may mga litigation process dito, mga ano ba yan? Transfer of ownership, kasi parang may nakita akong something na related sa property, sa bahay, or even mga pamana, hatian ng mga magkakapatid, basta yung mga ganyan, may kinalaman sa mga partihan. Okay? So, may mga legal process na dadaanan, may mga kailangan dokumento dyan. Or kung meron mga hearing, whatever, no? Legal matters.
Private reading guys, kayong dumiretso sa FB page ko. Nag-iisa lang yung purple tin, may check sa dulo, meta verified. Never ako mag-a-add friend, magme-message kaya kung may sadya kayo sa akin, mag-i-inquire kayo, magpa-private reading kayo o mag-PM sa akin. And don't forget to subscribe or follow kung bago kayo, kung nakarelate kayo, pa-like, pa-comment, pa-share. Thank you doon sa mga generous na super thanks senders natin, star senders, mga suki sa private reading, nag-a-avail ng membership subscription, etc. Lahat ng support nyo. Pag-aabang lagi ng reading ko, pagbalik-balik. So, nakikita ko parang may mga negotiation dito, meeting, mga pag-uusap, pakikipagkasundo or pakikipag-areglo. Merong hatian talaga, promise. Merong mga makakatanggap dito, pero meron ding pwedeng hindi makatanggap. May mga bagay dito na kailangan dagdagan mo pa yung effort mo. Or kung meron ka mang person na ka-deal, pwedeng kulang siya sa trabaho, kulang siya sa effort. Meron ditong mga bagay na hindi pa matatapos ngayon, especially sa mga gawain, sa mga projects or process. Nakakakita rin ako ng offer sa'yo. It could be an opportunity, offer sa romantic, offer sa job. Nakikita ko na manunumbalik na yung interest mo about something. Nakikita ko rin na magiging successful kung meron ka mga pupuntahan, travel plans. Nakikita ko na may mga new and exciting adventure opportunity experiences na paparating sa'yo. Ano pa? Definitely may new cycle or chapter sa buhay mo. It could be a new hobby, a new job, a new connection, friendship, romantic, o new adventure or travels, new ideas, no? Kasi parang nakikita ko, magte-take ka ng chance dito, magte-take ka ng leap of faith. Yung iba sa inyo, maglalakas loob kayo dyan. Although, hindi lahat ng gagawin ninyo magiging successful. Okay? Pwedeng hindi mo makuha yung gusto mong attention dito. Baliktad si Six of Wands. Pwedeng hindi ka mag-succeed at first. Pero syempre, try and try until you succeed. Ganun lang naman lagi. Nakikita ko dito, pwedeng sa umpisa hindi magiging successful. But eventually, magsasucceed ka rin with the Queen of Pentacles. So, nakikita ko parang meron ka mapupundar, mabibili. Yung iba sa inyo, baka mas makapag-save kayo ng money or pwedeng mas maganda yung kikitain ninyo ngayon compared to last month, last week. Pagdating sa relationship, sabi ko nga sa career, pwede may opportunity or sa love. Pagdating sa relationship, this person, willing siya na mag-travel para lang makita ka. Itong person na to, attracted siya sa'yo. Magpo-propose o offeran ka talaga ng commitment, ng time, ng dedication. Pwedeng LDR kayo, pero pwede na namang hindi. O pwedeng iba, may mga travel plans kayo mag-abroad together with this person. Pwedeng makikilala mo, yung iba makikilala nyo siya from somewhere, from other country or other city, taga-ibang lugar. Meron kang matatanggap na confirmation regarding something or regarding this person. Oo. At first, pwedeng hindi ka interesado rito, merong ganung bagay, or pwedeng at first siya yung hindi interesado sa'yo, pero nakikita ko mag-iiba yun eh. And ngayon, parang mas pagtutuunan kanya na ng time, mas interesado na siya ngayon. For some of you, meron something dito na mare-revive, manunumbalik with the Judgment card. Okay? So, yan yung mga na-pick up ko. Mga signs na lumilitaw dito, kahit naman anong sign, pero pwede may mga Earth, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius. Mga numbers may 42, 49, 16, 17, 16 again, 71, 33, 21, 15, 20. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod.